Sabi dito, may volunteer po kaming sumulat ng script para sa annual production ng barangay. Pagkalipas ng ilang taon, ginagamit pa rin namin ng script tuwing may pagtatanghal. Ngayon, gusto niyang maningil sa bawat paggamit. Maaari po ba niyang gawin yun kahit volunteer lang siya noon? Ayan. Johanna, pakinggan mo ang sagot ni Attorney Noliver Barrido. Attorney, go ahead. Thank you. Nako, Miss Annie, kahit ano pa yung designation niya doon, kung volunteer man siya or member siya, the mere fact na siya yung author ng script, ay may copyright siya doon, no? Pag yung script kasi kasama po yan sa mga pinoprotektahan ng intellectual property rights natin kasi considered po yan na dramatic or dramatico musical composition eh. So dahil meron po siyang copyright doon, ay kasama doon yung mga economic rights niya na po pwedeng yung pag-perform, no, yung public performance, etc. So ngayon na naniningil na itong author, ay depende po yan sa doon sa organization kung i-allow nila. Kasi kung i-allow naman nila, willing to pay naman sila, well, okay. Pero kung ayaw nila, may right naman yung author na ipagbawal yung paggamit, no. Kasi yung nung unang panahon, nung tinotolerate lang yung pagpe-play or paggamit ng script, yun, mere tolerance nga lang yun. Pero ngayon na nagkaisip na yung author, gusto niya ng maningil, right niya naman talaga yun. So hindi natin pwedeng alisin sa kanya yun. So mag-usap na lang sila at gumawa sila ng arrangement, no? Mag-mediate po sila. Okay, usap na lang kayo. Kung dati na-tolerate yan, pinapayagan. But this time, pwede na. Ano po, may batas na kasi tayo dyan, okay? Pwede naman kayong mag-usap according to Attorney Noliver para ma-avoid yung, yung tensyon o kaya baka mag-away pa kayo. O sige, at thank you for that, Attorney Noliver. Attorney Dot, ikaw naman po, ano naman ang gusto nyo sabihin dito? Thank you po. Miss Annie, perfect answer. Perfect answer yung sinabi ni Attorney Noliver kasi kapag ikaw ay nag-create ng any artistic work or intellectual work, sa'yo yun. Upon the moment of creation, pagkasulat po nitong scriptwriter, kanya yun eh. Unless, okay, Miss Annie, ito unless merong agreement, no? In writing, no? Kaya dapat talaga kayo, yung mga gumagawa po ng ganyan, make sure na meron po kayong agreement dun sa may-ari ng copyright, may-ari nung yung may akda, na pwede pa ninyong magamit yan forever and ever, every year. Mukhang dito, hindi siguro. Wala siguro silang kasulatan or wala silang agreement. Kahit na nagamit na nila yan ng several years at ngayon lang, nagsasabi yung scriptwriter na, oy, bayaran ninyo ako kasi ako sumulat niyan. Kung wala pong agreement, tama po yung copyright owner. Dahil kanya yan, that's his property. That's his intellectual property. So, ano ang dapat ninyong gawin? Makipag-usap kayo, sabi nga ni Attorney Noliver. Kausapin nyo yung may akda para every year pwede ninyong magamit. And then siguro, kung sasabihin niya na, bayaran niyo ako ng 2,000 pesos every time na ginagamit ninyo yan, then you can come up with a licensing agreement or ano pa ba tawag doon, attorney? Assignment. I-assign na po sa inyo, inyo na ito, pwede nyo nang gamitin every year, but you have to pay me 10,000 pesos. Forever na ninyong gamitin yan. Oh, so yun. Pero kung wala pong ganon, kailangan talaga po ang may-ari ay yung copyright owner.